Okay po, muli ay magandang araw po sa inyo mga kapatid at ngayon muli at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos upang lumako tayo sa ating espiritual na buhay upang sa pang-araw-araw natin ay magkaroon tayo ng kalakasan na harapin ang mga pagsubok, mga labanan between flesh and spirit. Alam po natin may labanan na nangyayari po sa mga Kristiyano at mananampalataya. Kaya maganda ho, ma-encourage po natin ang ating buhay na tayo po ay pansamantala lang dito sa mundo at kailangan natin magkaroon ng kalakasan. So tayo po ay magsimula po sa panalangin. Ama, mga pangyarihan sa lahat, muli sa pagkakataon ito, kami po ay dumudulog at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Unang-una, Diyos, ay dinatakila namin ang iyong pangalan na wala pong Diyos na maliban sa iyo. Kayo po ang lumikha ng langit at lupa. Kayo po ang pumili sa amin at kayo po ang nagbibigay sa amin ng biyayang walang katapusan. Ito man po ay material, lahat ng mga bagay, o lalo na po sa kaligtasan eternal, kayo po ang nagbigay po sa amin. Kami po ay lubos nagpapasalamat o Diyos at anong po aming mga pagkukulang, kayo po ang lubos na magpatawad sa amin at sa aming pag-aaral na ito. Kayo po ang gumabay at magturo sa bawat isa po sa amin. Lahat po na ito, Diyos, niyadanangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, sa oras na ito ay unang ang pag-aaralan po natin ay about the glory o yung kaluwalhatian. Kasi para makita po natin na ang glory ay ito ay para lang sa Diyos, no? Yung kaluwalhatian. Kaya nga sa pagpupuri natin, ang dapat naluluwalhati natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, unang-una ay tingnan natin yung definition ng glory, no? So, the Bible demonstrates glory by the illustration of brightness, white in light. Further, glory in Greek is doxa. It means an opinion or statement or facts. When this concept is applied to God, then His opinions are above and superior to all other opinions, ideas, and teachings. So, kung mabasahin natin yung Matthew chapter 17 verse 2, no? Yan natin yung ating mga Bible, no? Para makita natin yung pinag-aaral natin yung about glory. Matthew chapter 17 verse 2 at palagi natin nababasa itong talatang ito kasi marami yung mga magandang turo na ating matutunan dito sa chapter 7. Sabi doon sa verse 2, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So ito po yung sinasabi po ng ating Panginoong Kristo during ng kanyang panalangin, no? Nung nanalangin po sa siya sa ating Ama. Kaya mapansin po natin doon sa verse 1, na sabi doon, this word spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, and glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So sinunod niya yung verse 2, as thou was giving him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou was given him. So napakaliwanag po doon sa talata, mga kapatid. So Mark chapter 9, no? So lang po yan, atras lang po tayo ng isa dito sa Marcos kapitulo 9 o chapter 9 verse 1, verse 2 and 3. So sunod lang po yan ng John, Luke, Mark. Pangalawa sa Matthew, chapter 9, verse 2 and 3. Ano po yung sabi po ng ating talata? Sabi po doon sa verse 2, and after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John, and led them up into an high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them. Sa verse 3, and his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white
them. Yun. So, mababasan din po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 17. So, basa lang po tayo ng mga talata mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 17. So, anong sabi po ng ating kapatid na Peter? Sabi po dito, and if you call on the Father, who without respect of person, judge it according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Yun. So, makita natin yung mga talatang binanggit, ito po ay nagpapatunay ng kanyang kaluwalhatian ng Diyos. So, Jesus explained that glory was the condition in heaven before creation. He also states that when He leaves earth, He will return to His glory. Therefore, from the beginning to end, God will have only glory. Siya lang po ang may kaluwalhatian, no? Tingnan natin, verse 17. So, balik tayo sa aklat po ng John, no? Si John po pala ay marami pong sulat. John the Gospel, tapos yung 1 John, 2 John, 3 John, may 4th may pang-4th pa, no? Tapos yung Book of Revelation, kung titingnan po natin yung tinatawag pong sulat niya, no? Hanggang 3rd John po pala yun, no? Tapos yung Book of Revelation, sulat din po niya. Kaya titingnan po natin yung Book of John, lalo na doon sa 17 na ating binasa kanina, kung itutuloy-tuloy lang po natin, ay marami natin matutunan doon sa pananalita ng ating Panginoong Kristo. So, tingnan natin yung John chapter 17 verse 5. Sabi po ng ating Panginoon, O now, O Father, glorify thou me with thy own self, with the glory which I had with thee before the world was. So, ating Panginoon mismo, no? Sa kanyang pananalita ay mayroong kaluwalhatiang na nung hindi pa siya nagkatawang tao, na nandun po sa piling ng Ama. So, siyempre, kung babasahin natin yung Filipos, Kapitulo 2, ano po yung nakalagay po doon. Sulat din po ito ng ating kapatid na Pablo. Filipos, Kapitulo 2, talata po ay 6 hanggang 8. Nang sabi doon, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, yun po ang nagpapatibay, mga kapatid, na yung glory ay Diyos lang po ang nagtataglay nito. So po, glory gives all authority and control to God, since His opinions were responsible for everything. Therefore, all items of creation are as a result of God's glory, but likewise, they are to give glory to God, as its part of creation is observed. The ultimate reason for its existence, to give glory to God alone. So, to God alone lang ang glory, hindi po sa tao. Kaya nga kapag gumagawa tayo ng isang bagay, di ba? Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. So, ano man yung ginagawa natin, ay ang napupuri, naluluwalhati, ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po ang sino man. Kasi kaya lang naman tayo nakakagawa, mga kapatid, ay dahil po sa biyaya ng Diyos. So, pag sinabing biyaya, hindi mo talaga galing sa iyo. Talagang Diyos pa rin ang gumawa para magawa mo isang bagay na magbibigay ng luwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya laging sa Kanya po ang luwalhati. So, all physical creation
Sabi doon sa Revelation, tinan natin yung Revelation, no? Chapter 4, verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, in honor, in power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yun. Kaya nga, sa kanyang kaluwalhatian, dahil sa kanyang kasiyahan, lumikha siya. Yun. Kaya nga tayo nalikha lahat ng bagay dahil sa sarili niyang kasiyahan. So, hindi po sa kasiyahan ng kanyang nilikha, kasiyahan po ng Diyos. So, all physical creation is effective in describing the glory of God in all things. So, nagdi-describe po ng kaluwalhatian ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha, no? Basahin nga po natin yung Psalms 91 verse chapter 19 verse 1. So ano po yung nakalagay po doon mga kapatid? Sabi po ng 19 verse 1. Sabi doon, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth his handiwork. Napakaliwanag po doon sa talata na sabi doon, ang mga langit ay nagdideklara ng kaluwalhatian ng Diyos. So, yun po, no? Napakaganda pong mga talata na nagpapatibay po na yung kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lamang, no? So, yet a superior spiritual glory was established on earth when Jesus was born and ministered on earth. Tingnan natin yung John 1:14. So, alam natin naman yung kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon na ang reason, yung tinatawag ng legal base of salvation. Kaya nga so ay ipinanganak ay dahil po para matubos yung mga anak ng Diyos, yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, para ma-accomplish yung tinatawag na redemption o the legal aspect of salvation. So tingnan natin yung John chapter 1 verse 14. So ang sabi po ng ating kapatid na Juan, sabi doon, and the Word was made flesh and dwell among us, and beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace in truth. So nang yung nagkatawaan ng tao ang ating Panginoon, full of glory siya, tapos ano pa? Full of grace in truth. Nasa kanya yung lahat ng kapunuan. Punong-puno siya ng kaluwalhatian, punong-puno siya ng biyaya, at punong-puno siya ng katotohanan. So, tanging kay Kristo lang po yun, no? Wala pong ibang tao na pwedeng mag-angkin ng kaluwalhatian, biyaya at katotohanan. Kaya nga di ba sabi na ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me or by me. Kasi wala nang iba mga kapatid eh. Wala na iba tayong dadaanan eh. Kay Kristo lang talaga. So yun po ay part ng tinatawag na legal phase of salvation. Wala pong pwedeng gumawa ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kaluwalhatian ay tanging para sa Diyos lamang. So, God has provided the gospel for His children to study and learn while here on earth. As the gospel is preached, it will call obedient children of God to the glory of God. Yun. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, ay ang naluwalhati ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. This means it calls them to an understanding of God's opinions or thoughts concerning all His purposes and works. So napakaganda po at naluluwalhati ang Diyos pag nasusunod po natin yung mga alituntunin ng Diyos, yung mga purpose niya, yung kanyang mga prinsipyo na nakasulat po sa banal na kasulatan. Especially yung palatuntunan ng ating Panginoong Jesucristo na palagi nga natin inuulit, no? Dito sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, no? At napakagandang ulit-ulitin po yung mga salita ng Diyos
na magbibigay po sa atin ng kalakasang espiritual. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So ito po, patunay na ang ating Panginoon bilang siya po yung ating mediator, siya yung Savior, siya yung King of Kings, ay sa Kanya po talaga dapat ilaan ang kaluwalhatian. Hindi po dapat angkinin ng mga tao. Yung mga tao ngayon, parang gusto palaging siya ang mapuri, gusto ay palaging siya po yung bida. Ay hindi po dapat ang bida po sa atin, ang siyang dapat makita po ay ang ating Panginoon na siya po talagang sentro ng ating pananampalataya. So, tingnan natin, no? 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Tingnan natin yung sulat po ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. 2 Thessalonians, sabi po doon sa verse 14, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, hindi tayo dapat nagmamalaki na tayo rin tawag ng Diyos. Sa Diyos pa rin ang kaluwalhatian. Hindi tayo pwedeng mamalaki na ako po ay nagamit ng Panginoon, tinawag ako dito. Hindi tayo dapat nagpapasikat. Tayo po ay kasangkapan lamang ng Diyos upang maipahatid ang kanyang mga aral, at ang purpose ay para yung mga anak ay makarinig, lumago sa spiritual na kalagayan. So, sunod po, one of the purposes of Christ's work here on earth was to establish His church. Yun po yung reason, no? The scripture illustrates the design and purpose of the church as the place or display in deep glory to God in public worship. Yun. Kaya nag-establish ang ating Panginoon ng iglesia dito sa mundo o church o mga kalipunan ng mga taong sumasampalataya, mga na-born again through the power of the Holy Spirit, pinili ng Ama before the foundation of the world, ay para mabigyan po ng kaluwalhatian ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mapansin po natin doon sa Ephesians, tingnan natin yung Ephesians chapter 3 verse 21. So ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo sa verse 21? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So, yung mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon sa iglesia mula noong itinatag ito hanggang sa lahat ng kapanahunan ay dapat yung kaluwalhatian ay para sa Panginoong Jesucristo, at nabibigyan lang ng glory ang Panginoon sa buhay natin pag tayo'y sumusunod. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 16, para mabigyan natin ng luwalhatian Diyos ay dapat ito yung ginagawa ng mga Kristiyano, mananampalataya. Kasi pag hindi tayo lumakad ayon sa gusto ng Diyos, paano mabibigyan ng luwalhati ang Diyos? Kaya nga sabi po niya dito sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi po niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag lumalakad tayo ayon sa liwanag, siyempre pag sinabi ayon sa liwanag, ayon sa liwanag ng banal na kasulatan, ayon sa katotohanan, ayon sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. So liwanag po yun. Kasi sabi nga ng awit 119, tingnan natin yung sabi dito sa awit 119 verse 105.
kung anong sinasabi ng psalmist doon. Sabi ng verse 105, sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung salita pala ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Kaya kapag sinunod mo ito sa buhay mo, nagliliwanag ka. Hindi literal na ikaw ay umiilaw, kundi yung buhay mo ay nagiging magandang patutuo sa mga nakakakilala sa iyo. Kaya nga kailangan nandun ka sa prinsipyo ng banal na kasulatan. So, sabi doon, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, word without end. Amen. Yun, napakaganda po yun. So, sunod po, the activities and purposes of a child of God should always be designed to give glory to God. Yun. The only acceptable, the only conduct by a child of God is when they use God's standards and principles. Yun. So, ang reason natin sa mga aktibidades natin mga kapatid ay palaging for the glory of the Lord. Hindi mo pwedeng gagawa tayo pero laban naman sa kalooban ng Diyos. Ikaw lang yung nasisihan, ikaw lang yung sayang-saya sa ginagawa mo. Pero ang totoo nun, nalulungkot ang Diyos. Kahit ang banal na Espiritu, pag tayo po ay gumagawa ng mali, nag-grieve. Tinan po natin yung Ephesians, no? Chapter 4, verse 30. Na kapag tayo po gumawa ng mali, siyempre po, number 1 po yan, ay hindi po natutuwa ang Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So hindi natin dapat ginigrieve yung banal na Espiritu o wawala po tayo doon sa prinsipyo ng Diyos. Doon po. Kaya nga sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 3, verse 16, ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Mga mananampalataya sa Corinto. Sabi po niya sa 1 Corinthians, chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po ni Apostol Pablo, know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. So, yun po ang nagpapatibay doon mga kapatid. Importante yung pagsunod sa Panginoon. Dahil sabi doon, natin 1 Corinthians 1:31, no? That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Tapos sa 1 Corinthians 10:31, no? Binasa natin kanina, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So yun po yung ibig sabihin ng glory o kaluwalhatian, na lahat po yan ay para po sa Diyos na mga pangyarihan. Hindi po tayo dapat mag-glory sa ginagawa. Kaya lang naman tayo nakakagawa sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa kakayanan natin, hindi dahil sa katalinuhan natin. So, sa panghuli, ay tinan natin yung sabi doon ng Zechariah chapter 4, verse 6, no? It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Hindi dahil sa kalakasan, hindi sa anuman, kundi dahil sa Panginoon, kaya tayo nakakagawa, mga kapatid. Kaya nga, yung mga banggit ng mga apostol, di ba, sabi nga ng Colossians, palaging paulit-ulit natin binabasa, na kapag gumagawa tayo, gawin natin ito hindi para sa tao. Kasi tao, pupurihin ka niyan, kapag pinuri ka ng tao, yun na yung reward sa'yo. Dapat ang napupuri po ay ang Diyos. Tinan po natin, yung simula natin, sabi ng verse 17, and whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Tapos sa
3:23. Ano po yung sabi doon? "And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ." So yun po yung dapat nating gawin, na ang Diyos po ang dapat naluluwalhati sa lahat po ng ating mga ginagawa. So yun lang po mga kapatid, at yun, magandang araw po uli, at tawa ay magpatuloy lang po tayo na manood, makinig, at yan po ay sa ikalalago ng ating pananampalatayang espiritual. Yun. So ang purpose lang po talaga natin ito ay para yung mga hindi maabot, din natin mapuntahan, ay sa pamagitan nitong video ay nakakapag-share po tayo ng mga aral na tinaguyod ng unang mga magulang natin. So sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon ito na kami po ay nakapag-aral ng mga salita mo, na upang sa kalaguang espiritual namin ay kami po ay lumago. Salamat muli, at nawa gabayan mo kami palagi sa aming mga gagawin sa araw-araw. Lahat mo na ito, Diyos, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.